Oh, hello mga ka-taste buds. Chef E here. Nagsosolo ako ngayon. Malungkot ako kasi wala yung partner ko. Andun, nagko-compete sa Saigon. Chef J! Uy! Bro! Eh, Buti dumating ka. na-miss mo ako. Na-miss kita. Akala ko pag sosolohin mo Ay, ko, hindi. walang madaldal sa Hindi. show. Kaganon. Hindi yan mangyayari. Tahimik yung show pag wala ka eh. O, di ba? Medyo Kamusta? mainit pa eh. Dahil alam mo naman sa Ho Chi Minh, medyo mainit. Mainit talaga doon. Nag-represent tayo sa ating bansa at Wow. salamat po sa Ama sa biyayang naidulot nito. So did you bring home the whole pig? I brought just the pork belly, not the pork bacon. No? Pero still. Pero eto na. So ano bang episode natin ngayon? Well, andito tayo ngayon. Excited ako kasi nandito tayo ngayon sa ating hometown. Hometown of Kung Las Piñas. Sa Las Piñas, kung Yes. saan ako tumanda kasi hindi na Yan. ako lumaki. Oo, saan So- siya tumanda pero hindi lumaki. Ikaw lumaki ka. Ako So- lumaki talaga. Nandito kami ngayon, magvi-visit tayo dito sa isang coffee shop dito sa Las Piñas. So, bro, kilalanin na natin yung ating Mga bisita natin ngayon. Hindi, tayo bisita. Tayo bisita, yung mga mag-host natin. Yung mag-host natin. Oo, excited Tapos, na ako dyan. excited na akong gawin yung kanilang mga signature dishes. Ikaw ba magluto ngayon? Hindi, ikaw. Sa wakas, ikaw lang magluluto. Kakalabas ko lang ng kusina. Kaya nga, fresh na fresh ka Ay, pa. sige, Kung sige. tamang-tamang ikaw magluto Sige ngayon. na, sige na. Total, nakaitinda rin naman ako eh. So mga taste buds, samahan nyo kami at try natin yung kanilang mga signature dishes at syempre ang kanilang masarap na coffee. Alright? Tara na! Tama, gutom na ako. Let's go! Hello mga ka-taste buds, andito tayo ngayon sa ating demo portion kung paano pakikita ng Cafe Justo ang kanilang signature dish at kung paano ito i-prepare para sa atin. Kasama natin ngayon si Chef Robbie, Yun, no? si Kuya Mark at si Yes. Ate Cha. Yan. Okay, so Chef Robbie, turo mo sa amin ngayon paano natin ginagawa itong adobo flakes natin na gagamitin natin sa main dishes natin mamaya Mamaya yan. na parehong fusion dish. Uy! Fusion, can you please define fusion? Fusion dish is a combination of two cultures, traditions, and techniques by two different countries or two different regions. Pag kukombine natin to, mamaya makikita nyo kung anong gagawin ni Chef Robbie at ni Chef G. Uy, Alright, so Chef Robbie, without further ado, let's go! take it away. Pinaka-exciting part. Sige, Kuya Rabi. Ating gagawin is lalagay po natin yung Manok. leg fillet po, manok. Yun. So, ito, boneless na ba to, Kuya Rabi? Yes po. Ayun. Anong portion po yung ginamit natin? Leg fillet po. Leg. Uy, leg na kamalasa leg. yan. Paborito ni Chef Ian eh. Yes. Oo. Ate Cherise, bakit ito ang napili nyo? May istorya ba po? Ano po yun? Ano yung istorya nito? Adobo na. Aromatic. Adobo po kasi syempre, cafe tayo, coffee shop tayo. Kailangan po magpasok tayo ng something na makakain. Kasi normally po, di ba, pag nagkakape tayo, wala tayo, gutom ka na, puro kape pa yung ngayon. Puro kape naman. Yes. Kaya, yun po, pili namin Oyster adobo kasi sauce. syempre po, yan po yung sa Pilipinas. Sa Pag sinabing Pilipinas, no? Pilipinas. Kuya Mark, ikaw ba nag-brainchild dito? Opo. Actually, parehas po kami ni okay. Catherine. Nag-aisa kayo. Opo. Ngayon po kasi, ang inisip ko po na since na tayo ay Pilipino, Oo. pero gusto ko po na meron pong konting mix na modern. Yun nga yung sinasabi ni Chef Ian na fusion. Opo. Kaya po nag-isip po ako ng isang klase ng putahe na kakaiba pero normal. Yun. Kaya- Kakaiba pero normal ha. For example po, yun nga po, naisip po namin na chicken adobo, pero gagawin po namin siyang pasta. May twist talaga siya. Actually, exciting siya. Gusto ko na matikman mamaya yan. Suka. Grabe, ang daming ingredients, no? Naghalo-halo na yung flavor niya. Meron dyan umami, meron matamis, galing sa oyster sauce, meron sa gata. Anong klaseng gata yan, Kuya Robbie? Coconut milk. Coconut milk. Yan. Doon sa first episode natin gumawa tayo ng adobo, yung challenge natin doon, ginamit natin is Carabao milk. Dito naman is Coconut coconut milk. Ano yung difference? Yan. Ito.
Difference, based on my sa knowledge ko lang mas maraming fat ang Carabao's milk compared to coconut milk. Kasi ano yan plant-based naman ng coconut milk. Creamier. Mas malasa siya, mas malapot. Pero the coconut milk naman is usually used for savory dishes. Yes. Mas nagko-complement siya. Pilipinas, we have over 1,000 different kinds of recipes for adobo. This is one of them. Ngayon ko lang nakita yung ganitong style ng pagluluto, kaya very interesting. So, again, Chef, please, anong next step natin? Yan. So, pakukuluan natin to in 1 hour. 1 hour in high heat. Yes. ito, Bakit high heat? Yun. Yun natin. Kasi pagka, di ba normal process po natin pag gumagawa po tayo ng adobo, we simmer it in very low heat para Yes. maging tender yung laman. Dito po reverse. Kasi we're gonna prepare adobo flakes. So kailangan tougher yung protein mo. Kaya papakuluin natin to in high heat para yung flavors din niya manuot doon sa protein natin. Kuya Mark, ito ba yung talagang binabalikan ng mga tao? Binabalikan po siya dahil una-una po, naku-curious po yung mga tao. Oo, yun ang Na- number one. Curiosity talaga Opo, hindi po kasi lagi araw-araw may nakikita or nakakatikim ng adobo in a pasta. Yun. Ito na, no? Aabangan natin ang finished product niya. We're gonna have this simmer for about 1 hour. Yes. And after that, we're gonna see the final product. At abangan nyo kasi ito ang gagamitin natin not only for the rice, but also For the pasta. for the pasta. Ito na po ang kanyang finished Ayun. product. Ito na po yung boiled chicken adobo. Ano yan Meron tayong substitution ng mga chef. Parang basketball. Yes, dapat. Kasi baka Yung- mapagod Kaya Kaya nga, after mapagod. yung, kasi yung kanina, yung Si Chef Robbie. si Chef Robbie, Oo. siya yung gumawa ng boiling. Siya yung pinakamahirap. ito na yung finisher natin. Ito na yung finisher. Ito yung parang last 2 minutes. Last 2 minutes na, yan na. Ano po ba next na gagawin natin dito po sa ating boiled chicken? Yan. Bali, shred na po natin. Yan. Hibay sa Tagalog, no? Shred. Po, Shred. himayin po natin, then Ay, alagay na siya sa ano, no? sa pan po. Sa pan. Uy. Malasa na siguro yan, no? Kasi Opo. pinakuluan mo ng 1 Pwede na year. bang tikman yan? Ay, mamaya, pwede na po. mamaya. Pero mas Mamaya the best po manikin. talaga kung Oo. ipaprocess Tapos, po na. So after po natin himayin tong chicken natin, ito po siya. Ito yung finished product. Yes po. Yan. Tapos ito po, meron pa tayo isang process na gagawin bago natin magawa yung kanilang mga signature dishes. Yan. So, Chef Robert, please. Yan, Okay sige, po. sige. Then, ito na po ang ating gagawin. Yan. I-open po natin ang Natin yung fire. Fire. Yes. Ano ba yan? Low heat ba yan, kuya? High heat o medium? medium heat po natin. Medium lang. Medyo, Yes po. medyo lang. So, So, yan ang po goal natin natin, uminit. kaya nga sa tiba pan fry para Maging ano po siya, crispy. crispy plates. Yun, para maging tostado, no? Yes po. May added flavor din kasi. Exactly, kasi Yes pag po. nagkaroon ng Maillard reaction, Ano yung mallard? yan yung pag nasusunog yung isang food, nagkakaroon ng color. Color means Flavor. Yan. Yeah, pag mainit na po yung fan, hot pan, ilalagay na po natin. sisal yan. Yes po. Yun, no? Ang init ng apoy, grabe. Sumusok Tapos pa, oh. ihalo po natin until maging ano po Ito siya. na magiging ano yan. Itsura niyan, ganito. Yes po. Until Ayan. maging Ang sarap ilagay Chicken dyan flakes ng po. kanin pagkatapos nilutuin. Basta kailangan basta makita natin, makuha lang po natin consistency po, Yun no? ito. Crispy Ganito po chicken yung po. magiging... dapat Ano yan. Finish. Yan Yes ang po. kailangan maging resulta niyan. Nakita niyo naman yung color niya. Medyo brownish. May pagka-golden. Medyo brownish. Mamaya. Maya. Siyempre, pag pinawat yan, sa tititim talaga yan. Mamaya pa tasting. Ayan. So, uunahin natin ang adobo flakes with rice. Iinit po natin ngayon yung Natin pan. Yan, po. siyempre, as usual. Para diba? Oo. maano po natin yung Crispiness. crispiness Ang sarap po. kaya niya Makuha lang. pag-iinit, diba? Yes po, the best po Pasuka, talaga. diba? Oo. Yes, mapapa-extra rice kayo. Ay, yun lang. Oo, medyo graduate na ako dyan. Ito na po siya. Mainit na po siya. Yes po. Then, Yun. Yan, mainit na. po, mainit na. So, lalagay na po yung natin ating siya. adobo flakes. Dapat po yung apoy niya po talaga is naka-medium lang po. Para medium hindi lang, po, yes po. oo. Para hindi po siya Para lang Masunog. masunog talaga siya. Yes Hindi po. natin siya kasi luto na yan, di ba? Yes po. Iniinit lang talaga natin. Wala po siya mantika. Wala po. Healthy yan, ha? Yes Walang po. mantika. Kasi actually meron na po siyang natural oil po na. Doon sa loob. Yes po. Oo. O, di ba? May natural oil. Yes para po. yung skin Ayan, ko lang. mabango May na. natural oil, Amoy di ko ba? na. Yan, Amoy mo maamoy na po. agad. Alam ko, Chef. paborito mo to. Naamoy mo na agad Naamoy eh. na. Ayan na. Kung naaamoy nyo lang po Naamoy nyo lang. kung ano yung amoy. So after this,
gawa naman tayo ng isang fusion dish. Yun. Sige, pasta naman tayo ngayon. Let's go, pasta. So this is a fusion between Filipino And Italian. Italian. Oh. Sa Kuya Mark, sa pasta ba, kailangan spaghetti ang ginagamit o pwede naman iba? Pwede rin po. Pero sa ngayon po kasi ito ang aming Ayun talaga yung signature nyo. Yes po, Ayan, pasta nagamit. adobo. Okay. Pero kung po, pwede rin po rin gumamit ng mga flat noodles like yung fettuccine. Kahit Yan, ano. opo. Depende sa taste nyo. Kung ano man po yung available po sa bahay. Yes. Okay po, ito na po. Ayan na, Ito may po ito ang naman. first procedure po natin sa Sige, paggawa ano ang ng procedure adobo flakes pasta po. Okay. Sige. First po, lagay po natin yung adobo ito sauce ang po. magpapalasa ng pasta. Yung adobo, ito pong adobo sauce na to, ito po yung pinagpakuluan Yes po. natin. Second kanina po ng is chicken. yung adobo strips po, chicken. Yes po. Yan din po yun. Yun din po. Ang dami pala niyan, no? Hindi lang flakes, no? Yes po. Iba pala to, combination talaga to. Yes po. Oh, meron Mix silang lang po adobo natin siya. skin. So yung kanina toasted. Yes po, Ito ito isa po. yung bago Strips mo po. i-toast. Yes. Oh, Then, put na po natin yung eto na. pasta. Pasta. Yun. Napansin nyo po, no? Hmm. Kanina may sauce yan eh. Oh. Yung nilagay natin yung pasta, nag-reduce. Nasa na po na. Doon na yung sauce niya sa pasta. Inabsorb niya. So very flavorful. So, to. ibig sabihin nga, Chef E, yung mga Kuya Mark, Ate Chef, ang lahat ng flavor niya sa pasta na. Yes. From boiling it, yung stock mo, yung flavor nun. Grabe yung Lalagay mo nun. dito, tapos papa-absorb mo sa pasta. Yun na. Oh. Yung pasta adobo. Yun na yun. Sige na, plate na natin yan. Para gusto ka na kung subukan yan. Actually, yung pag-plate po natin is standard lang po siya. Simple lang. Yes, simple lang po siya. Make it Yes simple. po. Importante yung Sa, flavor eh. sa bilis Yes po. po kasi ng mabilis Oo, ng customer. Tama, at least tama. Oh. So, kailangan lang po nasa Traditional lang yan. Para lang kumakain sa bahay, di ba? Kaya mahalaga, chef, yung So, lalagay na po natin, chef, yung So, next step po, yung toppings niya po. So, lalagyan po natin siya ng Meron pa Quail egg po. Pugo, ah. kasi nga, Kasi Filipino fusion. Yes po. Diba? And Yung yung alam nyo kung saan galing yung ating pasta. adobo flakes po. Adobo flakes. tapos Yes may adobo flakes pa rin. Yes Sana po. hindi mo naman malalaman kung saan galing. Eh. Uy, burpet, no? Yes po. Galing. Siyempre, pag adobo po, hindi nawawala ang Ay, siyempre. toasted Hindi adobo garlic yan. po. Pag walang Toasted garlic. garlic. Alright. Pag walang bawang, hindi adobo. Yes po. Yun, no? Grabe flavor niya, no? Then, Siyempre, para may konting ang kulay. ating parsley po. Yeah, para may verde-verde naman sa Inch lang po siya. Yun, no? So, ayan. Yan na po siya. Yum-yum na. Again, mula sa isang produkto na pinakuluan natin, naging dalawang produkto siya. Ang paborito ni ate siya, siyempre, ang rice. Kay Kuya Mark ay pasta. Kay Kuya Robert ay bawang. Bawa. Siyempre. Oh, ano pa hinihintay natin? Hindi Ano na. naman titigalan natin to? Magluto ka muna. Gluluto pa ba ako? Siyempre. Sige, ako naman. Oh. Okay. So, ayun. Ayun, luto na ako. Fusion din Gagawin na gawin mo, di ba? Fusion din. Sige, tignan natin. Kasi Alright? yan ang team of the day, fusion. Alright. Alright, let's go! At last, magluluto ka na rin. At last, di ba? So Oh. ngayon, Oh. magluluto ka ng isang dish. Yes. Popular to, no? Actually, this is one of my favorite comfort food. Yeah. Kaya since nakita ko sa menu nila, iano ko lang yung twist ko. Baka magustuhan din nila to. Ito ang tinatawag natin na chili con carne. It's a fusion dish sa may Yes. nakakaalam. Ah. Bakit siya naging fusion? Ang chili con carne originated from Spain. Okay? But itong chili con carne na to, originated to from Southern America. Particularly in Texas. Yun. Kaya ang tawag sa dish na to is Tex-Mex. Tex-Mex. It's one of the first na nag-fusion. Oh, Okay, eto it's- na. Kasi nga So, eto Spanish na. yung kanila. Onions, just like as always, sa lahat ng mga Mexican na dish, lagi meron tayong onion. Yati sinasayang yan. Kaya tayo merong gloves, di ba? Yeah. Lagi sa mga Tex-Mex, lagi gusto ko umuusok yung pan. Para makita mo agad yung usok, yung flavor, yung fragrance. So, siyempre, sasabayan na natin siya ng
garlic. Sa akin, para maging talagang authentic, beef ang ginagamit ko, which is ground beef. Ang tawag dito sa sopritos ang tawag dito. Ano ibig sabihin ng sopritos? Onion, Ginisa. garlic, and tomato. Sa Tagalog, ginisa. Yan. Ano yan? Ang flavor. Popularly introduced by the Spaniards. Yun. Yung sofrito. Yan. Usually, pag may mga ganito kayo, lagi nyo lalagyan ng asin. Yan, asin. Bakit? To enhance the flavor. Tsaka para mas wet. liquid. Yes, para mawala yung liquid ng onions. Ayan. Nakita nyo, yan pa lang, mabango na, di ba? Ngayon, lalagyan natin siya ng protein. Which today, ang protein natin ay Beef. ground beef. Or sa Tagalog, giniling. So again, gusto ko lagi dito high heat. Bakit? Kasi ano to stir frying to Usually, niluluto to sa flat grill. So dito, nakita usually pag nag-sweat ka ng ground beef, Chet E, Kuya Mark, Hataji, nakikita niyo yung mga langis dyan na malabas, no? Especially sa beef. Pero ito, binawasan na natin para medyo konting healthy tayo, di ba? Healthy living, lalo na pag mga edad ni Chef E, dapat na healthy living na yan, di ba? yeah. Oo, Delikado ka na. kaya ayan. So, ngayon, alagyan na natin ng flavor to. Ano yung mga flavor? Ito yung tinatawag natin na parang homemade seasoning, which kasama nito, hindi mawawala sa Mexican dish ang cumin. Yes. Cumin, paprika, cayenne, at garlic powder. Bakit nga ba cumin? Ano bang significant ng cumin? Kasi yan talagang distinct flavor ng mga Mexican dish Like taco seasoning, Yeah. fajitas, diba? Chili, lagi merong cumin. You don't have to buy yung mga gano'n kasi you can make your own. Mas maganda kasi yung personalize mo. Pwede mo dagdagan ng anghang, pwede mo dagdagan ng tamis, diba? Lagyan natin ng konting oyster sauce. Diba? Fusion. Kasi ang oyster sauce is what, Chef E? Ano ba to? Oriental yan. Oriental to, di ba? Karain mo, Mm. Tex-Mex, tapos nagkaroon ng Oyster sauce. oyster sauce. Asa sa inyo yun kung ano yung mga gusto nyo mga flavor. Gusto nyo medyo maalat, gusto nyo medyo matabang, nasa sa inyo yun. Depende sa age nyo. Kung age ni Chef E, mas bawasan nyo yung konti, di ba? Favorite niyo po si Chef. Yeah. Bakit nagkaroon ng nacho, Chef E? Yung nachos nang galing yan sa tortilla. Oo, yung Okay. tortilla para ma-enhance nila at Yes. lalong mapahaba ang shelf life, ginawa nila, pinrito nila. Yes. Original tacos is soft tortilla. So, Okay. gawa yan sa rice. So, siyempre, madaling Or corn. mapanis, Rice di ba? or corn. Again, walang chili kung walang beans. Ito, tinatawag natin kidney beans yan. Kidney beans yan. Ito, nawibili nyo ito sa mga lata, pero today, dahil fresh to. Talagang pinaghirapan pa ni Kuya Mark pakuluan to ng 5 araw. Kasi na maliliit lang. Di ba? Maliliit lang kanina, Kuya Mark, di ba? So, bakit may beans? Again, nung Essential unang yan. panahon, mahal ang karne. Kahit naman ngayon, mahal ang karne. So, fillers yan. Pamparami ng pagkain. Kasi sa Mexico, maraming beans, di ba? Saka sa chili con carne, isa yan sa talagang essential na ingredient. Yes. Hindi siya pwedeng chili con carne na wala siyang beans. Kung naamoy ba, Ate Char? Bango. Naamoy mo, di ba? Oh. Naamoy nyo lang po. Yan, hindi mo kailangan ng preservative talaga. Hindi na. Lahat to, all natural to. Di ba? Kasi maubos. Grabe yung kulay niya, Di ba? So, yan na. Ganun lang kabilis. Ngayon, another option, kung gusto nyo mas maanghang, chili flakes, di ba? Yan natin ng konting chili flakes. Pampatipid doon po yan Pampatipid yan, no? Kasi- Parang masyadong marami. Kailangan damihan mo pa. Tsaka hindi, ang Mexican kasi Oh. is known for their spicy dishes. Yes. So, diba? ang chili is talagang essential yan. Sila nag-umpisa ng jalapenos. Jalapeno, yan. Lahat ng chili nasa Basta kanila. maanghang, yan Basta yung, maanghang. yun ang Oo. isang distinctive na flavor. Again, as you can see, no, ng- Chef E, Kuya Mark, at alam nyo, medyo dry tong chili ko, no? Sasabihin, hindi dapat. Oo nga, again, ako kasi mas gusto ko yung dry. Para nga, lalagyan ko lang ito ng cheese sa ibabaw, pwede nyo na maging tea. Pero mas maganda ito, mas maraming sabaw, lalagyan nyo lang ng tomato sauce. Tomato sauce. Option nyo yung kung anong gusto nyo gawin. Presentation natin ito, yan natin yung sa gitna. Sa presentation, mas mataas, mas masarap. Yung tipo nag-uumapaw sa sarap. Yun, no? Oo, yun naman. Hindi tinipid. Oh, lagyan mo siyempre ng cheese yan. Walang Mexican dish na walang cheese. Di ba? At syempre, at ako, hindi ako nagluluto lagi ng walang garlic. Siyempre, wala akong kutsara. Meron akong nacho. Nachara. Kutsara. Oo, nachara yan. Yan. Ako, gusto ko yung may mga langis-langis kasi andun yung flavor ng garlic So, cooking tips ulit. Ayan. Pag magamit kayo ng dried na garlic, pwede nyo siyang lagyan ng konting oil to
enhance pa. Rehydrate nyo sila. I-rehydrate mo. There you Ito go. po, ang ating chili con carne ni Chef G. Ito na nga po tayo, napakasaya ni Chef E ngayon. Bakit kaya? Oo. Kasi ito yung favorite part ni Chef E kung di nga itatanong, di ba? Yung tigiman portion. Yung tiki man. Tsaka ngayon kasi hindi ako nagluto. Kaya masayang-masaya ako ngayon. So, ano ba ang naging nangyari sa journey nyo? Bakit coffee gusto? Yung hilig namin talaga. Mahilig kayo sa kape? Sa kape po Opo, talaga. mahilig po talaga ako Parang sa yun kape. po yung naging bonding namin. Oo. Kape po Opo. talaga yung Yun baon-baon talaga. din eh. Oo. So parang lifeline na, kumbaga, doon talaga umiikot. Doon yun. umikot lahat. Pati yung love life niya doon umikot. Ah. Hanggang family life po. Ah. Ano ba nangyari mga challenges na pwede nyo i-share na na-overcome nyo rin after that? Una po, yung mismong konsepto po ng negosyo. Nung una po kasi, wala talagang food. Oo. Coffee Coffee lang talaga. Coffee lang. Oo. Coffee lang, tsaka Sige po. yung mga Sige na, Chef E. pastry, gano'n. Oo. Ngayon po, since kami, ang unang pwesto po namin ay sa loob ng isang subdivision, Subdivision. Oo. may demand po talaga sa pagkain. Mm-hmm. Kaya nag-isip kami ng concept na dagdagan natin ng pagkain. Buti hindi kayo tumigil, Ate Charis, noong mga panahon na parang... Actually ito po, na ano pinili ka eh. natin. Kasi malaki na po yung nailabas namin eh. Oo. Coffee machine pa lang po, magkano na. Syempre po, sa pananampalataya, kahit na alam mong may mga problema, maliit na benta, or kumbaga struggle po sa negosyo, tuloy-tuloy lang po. Unang-una po talaga yung pagmamahal po namin sa pananampalataya. Sa pagmamahal po namin sa aming tungkulin na kami naniniwala na hangga't hindi kami bumibitaw sa gampanin, hindi kami pababayaan ng Ama. Alam niyo ko, Chef E, napakabata pa nila kumpara sa'yo, no? Pero Parang Diba, may laman po. at this stage ng buhay nila, di ba, napaka-successful na nila. Again, dahil ito sa mga paniniwala nila, pati na rin sa pananaw nila kung paano sila pinangalaki ng mga magulang nila. Opo. Di ba? Malaking factor po talaga yung tulong ng magulang. Oo, ako... Hindi lamang po sa pagpapalaki at lalo na po sa pananampalataya. Exactly, di ba? Sa mga negosyo, bri mo, kasama mo yung mga magulang mo. Ang mga magulang, pag nakita nila yun, para bang successful na yung mga anak ko. Kumbaga, nakita pa rin nila kung paano kayo umangat. Chef E, ano masasabi mo sa tinitikman mo dyan? Kanina ka pa tumitikim dyan. Alam mo, Di ka pa yung alam. sinasabi na kanina na Ah. yung bunga ng mga sacrifices Ah. nila, yung sistema. Ito, nasa plate. Oo. Alam ko na ngayon ba't ito yung paborito mo. Kahit hindi ko pa natitikman yung isa. Alam mo na agad. Yung flavor nito, the techniques, everything, yung noodles niya. Noodles pa lang, meron ng lasa. Yun. Nakita mo yung paggawa nila ng proseso. Oo. Kanina, Talaga naubos yung Pinag-isipan. sabaw no? pinag-isipan, tapos na-absorb talaga ng noodles yung flavor. Oo. Tapos, di ba, iba-ibang texture. May soft, tapos yung kanyang flakes. May crunchiness. No? Yung flakes niya, Oo. pag kinain mo, mararamdaman mo yung flavor niya. Oo. Tapos yung sauce na ginamit, yung broth na ginamit, yung Oo. umami flavor, andito Umami. lahat. Andito lahat yung So, all in texture. one talaga. Very Filipino. Very Filipino, pero with a twist. Kasi pasta po Diba siya. parang Adobo, normally, pag sinama adobo, you Rice either yan, rice. rice, yung iba, Ah. you put it in sandwiches. Oo. But this time, pasta na Pasta. adobo. Pero hindi lang basta-basta. Yan. Pinag-isipan talaga siya. Yeah, yung techniques. Oo. Ang galing. Ang galing ng... Kaya naman paborito po ni Ate Charis. Kasi kayo talaga nalaman yan. kung bakit paborito niya. Kasi kanina ko pa yan gustong tikman, kaya tinikman mo na. Sige, So, sige. ikaw na lang titikman ko, di Hindi, ba? sige, di. Tikman mo muna. Tikman mo muna to. para mas Oo. ma-appreciate mo. Akin na Eh, ulit. Harap po. Maganda sa idagdag sa menu. Baka gusto na po pa idagdag. Kasi Naku. idadagdag nyo, naku. Isa yung malaking karangalan ko, idadagdag nyo yan. Ang ipapangalan po natin, Ano po yan? Nacho ala Chef G. Yun. Nacho taste bud. Ano ba? Mas masarap yan, di ba? Kakaibang lasa ni Kado. Alam mo ano? Ano? Lasa mo yung coconut. Ayun yung secret sa recipe niya. Di ba naglagay tayo ng coconut milk kanina? Dito,
Ito yung adobong lasa mo yung flavor ng coconut. Tsaka sabi ko nga kanina, di ba? Yung coconut milk talaga. Pag sinama mo siya sa any savory dishes, mas lalo niyang pinalulutang. Ini-enhance niya. Na-enhance niya, yung flavor. pinakalabas niya yung flavors ng food. Hindi lang sa savory dishes. Ano pa? Pati ito mga pastries na. Yung cookies You always na. save something for dessert, di ba? You always have a spot for that. So, iyan, lahat din yan Eto, grabe tong, ito, cookies to pero tiningin naman parang chunky siya. yan Ang siguro daming laman. siguro yun tribute nila sa kanilang mommy Mama. na sabi gusto gumawa ng cookies. Meron din silang Biscoff cheesecake ba yan? Yes po. Oo, yan. So, hindi lang sila pang savory, pang sweetness pa, di ba? Which complements yung yung coffee nila. So, everything works out well. Nabuo lahat dahil sa plano ng ama. Di ba? Yes po. Minsan nga po kahit hindi po natin hinihingi Yun. dahil alam po ng ama na kailangan, Iklaig nga pinoprovide po. Tama. Kaya yun, lalo po kaming thankful sa ama Oo. na alam po namin na hindi kami pinababayaan. Exactly. alam mo isang matibay Mm. na patotoo niyan. Bukod kasi sa meron sila mga branches Mm-mm. na hawak. Mm. Nagpapa-franchise sila. Alam Mm. natin ang pagkakaroon ng franchise, isa sa pinaka-challenging Yes. sa isang business owner Hindi madali o franchiser, no? Kasi dito maaring mawala ang quality, Tama. ang consistency ng produkto mo. How do you maintain the quality and the standards of your company? Lagi lang po namin panalangin na, Ama, bigyan niyo po kami ng mga tamang tao. Kasi hindi naman po kami magaling eh. Hindi nga po namin linya talaga ang pagkain. Pero lagi po namin panalangin na bigyan niyo po kami ng mga tamang tao na makakatulong sa amin. Yun, awa pa naman po ng Ama. Talagang yung mga sinama nila sa amin through the years, talaga pong katuwang namin. Naiyak tuloy ako. Huwag kang iyak kasi magiging case buds tayo. Taste buds yung title. Kung meron po kayong isang value Yan. na may share sa ating mga kapatid, mga viewers, Mga ka-taste buds natin dyan. ano po ba ito? Sa pagnenegosyo, sa pamilya, sa paglilingkod, ano po, consistency po. Consistency na kapag sinimulan mo na, tuloy-tuloy ka lang. Kahit maraming pagsubok, maraming struggles, basta alam mo na, nilapit mo na yan sa Ama, tuloy-tuloy ka lang lagi. Tiwala mo na. Oo, tama. Huwag kang mag-aalinlangan. So again, nagpapasalamat kami sa inyong mag-asawa. Salamat din po. Will you open Salamat your din. doors for Salamat us po. para naman matikman namin itong adobo pasta na ano to it's being talked about kasi bibihira to, di ba? Maraming adobo flakes on rice pero adobo pasta dito lang to. Dito ko lang matitikman to. So again, hindi ako na-disappoint sa taste buds ko. Ikaw, taste bud, na-disappoint ka ba? No. Malamang hindi, di ba? Diba? Mamaya So, po pagkatapos. Ayan, oo. So again, meron tayong mga dessert dito. Kompleto na dito. Meron tayong Mga meron sandwiches tayong mga po. pagkain, may sandwiches, may pasta, may rice. Ngayon, sana ito makita na rin natin ito sa menu nyo, di ba? Tapos siyempre meron tayong dessert. So, ano masasabi mo, Chef E? Ano masasabi mo sa natikman natin pagkain ngayon? This is Taste Taste Buds Buds Certified! So mga ka-Taste Buds, abangan nyo lang ang masusunod pa naming mga episodes kung saan ang bawat pagkain ay may kasamang kwento. Kaya hanggang sa susunod, join us here at Taste Buds!